Welcome back to my channel, Mary Cusinera. Today's episode, tuturuan ko naman po kayong gumawa ng very easy tuna pie. Ito po ay isang no-bake tuna pie, kaya tinawag ko siyang very easy. Kasi kung i-bake pa po natin to, ito po ay magiging hard tuna pie na. Okay, ito po ay perfect for any occasion, ideal for selling, and perfect pambaon. Mas masarap po ito kaysa sa nabibili nating tuna pie sa sikat na fast food chain dito sa atin. Yes, confident po ako sa sinasabi ko. At ang kagandahan nga po nito, very easy. Kaya simulan na po natin. Sigurado po ako, magugustuhan nyo po itong lahat. Simulan po natin sa ating itlog na gagamitin. 3 piraso po na malalaki. Then bibigyan ko na rin po kayo ng tip. Kapag kumulo na, timeran nyo po ng 10 to 12 minutes. Ito pong sa akin kasi hindi naman masyadong marami. 10 minutes lang po. Pero kung magpapakulo po kayo ng medyo marami-rami, gawin nyo pong 12 minutes. Again, pagka kumukulo na at saka nyo po timeran. Para naman po sa soft-boiled eggs, yung po bang runny yung yolks niya, timeran nyo po ng 4 to 5 minutes. At para naman po sa medium-boiled eggs, timeran nyo po ng 6 to 7 minutes. Slightly set po yung kanyang yolks. Ito pong sa atin, hard-boiled po ito. Ito po ang ating itlog. Isa lang na natin. Medium heat lang po ito. Pagka kumukulo na, at saka ko po tatimeran ng 10 minutes. Balikan po natin. Naka-prepare na po ang aking tubig na may yelo. And naka 10 minutes na rin ang ating itlog. After 10 minutes, ilagay po natin sa tubig na may yelo para matigil ang process of cooking. Then let it rest for 5 up to 10 minutes bago po natin balatan. Nag-crack ang aking itlog. Yan. Balikan po natin. And then, magpainit na po tayo ng ating kawali. Medyo dami-damihan ng mantika. Painitin po natin mabuti. Importante po na mainit po ang ating mantika. Bago po tayo magprito ng ating patatas, 1 large potato, cube po, na maliliit lang. Prituhin na natin. High heat po ito para maiwasan ng excessive oil absorption. Prituhin natin itong mga 2 to 3 minutes. Okay, eto golden brown ang ating patatas. Pwede na po ito atin ang hanguin. Eto na ang ating patatas. Yan, lasang French fries. Habang pinalalamig po natin ang ating patatas, meron ako ditong 2 latang tuna. Siyempre, pwede rin po ang fresh. Pwede rin ang tambakol. Pero masarap yan ihawin muna bago gawing filling. Okay. Aalisin po natin ang sabaw niyan. Piga-pigain natin para hindi maging malabsak ang ating tuna pie. Kailangan po ay drain. Hindi sapat po yung nakaganyan lang. Kailangan nyo pong gamitan nyo ng kutsara. Okay, pwede na to. Kita nyo, ang dami po, oh. Ito na po yung ating hard-boiled egg. Pakita ko sa inyo. Yan. Ang hard-boiled egg po, malalaman yung overcook or sunog kapag ka po may nakita na po kayong itim dito po sa gilid ng yolks niya. Yan, eto po tamang-tama lang siya. Hindi siya overcook. So, masarap po siya kainin. Slicing lang po natin ito into cube na maliliit. Ito na siya. Ilagay na rin po natin sa ating bowl.
Lagay na rin natin ang ating onions, red and white. Pwedeng red lang, pwedeng white lang, kung saan po kayo masaya. Ito po yung tangkay ng celery at ito naman yung dahon ng celery. Ilagay na natin. Ito po ay tigkalahating buo lang ng isang buong bell pepper, green and red, para po makulay. Masaya ang ating tuna pie. Ganon din ang ating piniritong patatas. And then, mayonnaise. Dito po sa mayonnaise, kayo na po ang bahala kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Lagyan din natin ng ground black pepper. So, then, haluin lang po natin. Pag nakulangan po kayo sa mayonnaise, dagdagan nyo na lang po. Teka, yung ating ano nga pala, binders. Lagyan din po natin ng isang kutsarang cornstarch. Yan ang magsisilbing binders natin para pagka pinrito na natin ito, hindi maghiwa-hiwalay. Mag-a-activate po yan mamaya pagka nagprito na tayo. Eto na, iseset aside po muna natin. Gawin po natin ang ating gagawing crust. Eto naman po ang ating gagawing crust. Paglalagyan natin ng filling. White bread, gardenia po itong aking gamit. Padadaanan lamang po natin ito ng rolling pin. At kung gusto nyo rin pong tanggalin itong panabe ay okay lang. Minsan po ay ginagawa ko yan. Minsan din naman ay hindi. Yan. Ipa-flatten lang po natin siya. Lahat po iyan. Ito na po. Super nipis na. Mayroon po ako ditong 3 large eggs. Beat natin. At saka breadcrumbs. Natural white. Ito pong ating isang pirasong white bread. Lagyan po natin ng filling. Kayo na po ang bahala kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Then, i-roll lang po natin. Set aside muna natin. Ito na siya. Punong-puno po ng palaman. Ang kagandahan po dito sa gardenia, pagka ginamitan mo ng, pagka finlatin mo ng rolling pin, at saka pag nilagyan mo ng filling, hindi po siya agad nabubutas. Nagpapainit na rin po pala ako ng mantika. Yung pinagprituhan ko po ng patatas, dinagdagan ko pa po ng mantika. Ngayon naman po, ididip po natin dito sa ating eggs. Pagka-dip po na ganyan, i-coat po natin ng breadcrumbs. Actually, ito po ay pwede nyo nang i-freezer kung gusto nyo may nakaredy na agad kayo para pambaon. Prituhin nyo na lang po kinabukasan o kung kailan nyo gusto. Ito na siya. Prituin na po natin. Importante po na mainit ang mantika nyo. Dapat po nakadapa para siguradong hindi bumuka. Ito po ay mabilis lang. Mga 2 minutes lang yan. Huwag po tayong mag-over-crowd. Laruin nyo na lang po ang apoy, medium to high heat. Hanggang sa mag-golden brown ang ating breadcrumbs, pwede na po yun. Ang bilis, oh. Wala pang 2 minutes.
Okay na. I-slicein pa natin. Kapag ka pambaon, pwede na po ito. Pero kapag ka panghandaan po, ini-slice ko po ito. Yan. Tinin! Ito na ang ating very easy tuna pie. Mayroon na tayong tuna pie. Huwag niyo po kalimutang lagyan ng quick melt cheese. Nakalimutan ko kasing nilagyan itong sa akin. Kakamadali ko kasi maya-maya susundo na ako sa anak ko. Lagyan niyo po, okay? Sarap po talaga gumawa. Thank you for watching po. Sa ulitin.